tanging ganda ng Biri Island sa Northern Samar, binabantayan di umano ng isang diwata na kung tawagin, Berbenota. Para sa iba, kwentong bayan lang ito, kathang-isip. Pero bakit maraming mga tiga Samar ang nagpapatotoo sa kanyang kwento? Matagal nang kinikiliti ang ating imahinasyon ng maalamat at modernong syudad di umano ng Biringan na di umano may portal sa iba't ibang bayan ng Samar. Pero sunod sa mga engkanto ng Biringan, may isa pang kwentong bayan sa Samar na magpahanggang ngayon, marami pa rin ang nagpapatotoo at naniniwala ang kwento ni Berbenota. Ang ginagawa po ni Berbenota ay pinapalakas niya yung alon. Kung gusto niyang malunod yung ship, pwede niyang gawin. Sakay ng bangka. Isa't kalahating oras mula Lavezares Port, matatagpuan ang isang isla na tinatawag na Battle of Gods. Napapalibutan kasi ito ng mga naglalakihan at naggagandahang mga higanting bato na hugis dambuhalang mga alon. Ito ang ipinagmamalaking Biri Rock Formations sa isla ng Biri sa Northern Samar. Meron kaming 7 stunning rock formations. Pero ang mga taga-isla may paalala sa mga dadayong turista. Bawal po tayong magingay doon at magkalat. Respetuhin ang isla kung ayaw daw matikman ang puot ng bantay nito, si Berbenota. Si Berbenota daw, yung ang pinakamalaking tao dito daw sa Biri. Ang mga disgrasya raw kasi sa isla, gawa ni Berbenota. Kayang-kaya raw kasi nitong kontrolin ang mga alon. Siya daw yung nag-guide sa mga ship. Kung gusto niyang malunod yung ship, pwede niyang gawin. Katunayan, si Berbenota ang itinuturong dahilan kung bakit may isang maliit na barko na sumadsad sa rock formation ng Biri noong dekada 90 matapos ito di umanong hampasin ng malalakas na alon. Pagtingin daw nila, pier, sobrang liwanag. At si Berbenota, hindi lang daw kwentong bayan. Nung maliit pa ako, nakita ko siya doon sa tabing dagat. Katunayan, nalitratuhan na raw ito. At ako lang ang may kopya niyan sa buong Biri. Ano nga ba ang itsura ni Berbenota? Ang sinasabing tahanan ni Berbenota, ang isa sa 7 rock formations sa Biri Island, ang Magasang Rock Formation. Ang Magasang Rock Formation ay tunuturing na palasyo ni Berbenota. Nanalangin siya sa mga diwata, sa mga Diyos, na gawing bato yung palasyo niya para protektahan yung mga naninirahan doon. Bago tayo makarating doon, so dadaan muna tayo dito sa tulay. So pagdating po sa dulo, lalakad po tayo ng mga 15 to 20 minutes po sa dagat po. Tamang-tama kasi ngayon low tide eh. Pero sulit naman ang pagod dahil ang view mula sa Magasang Rock Formation, makapigil hininga. Tanaw kasi mula sa itaas ang naglalakihang alon ng Pacific Ocean. Parang nasa ibang mundo. First time ko makakita ng lugar na to. Walang katulad. Gayunman, ang tour guide na si Henry may paalala. Bawal po tayong magsulat sa bato, lalo na po bawal po tayong sumigaw at magkalat. Si Berbenota raw kasi masamang magalit. Ang ginagawa po ni Berbenota ay pinapalakas niya yung alon. Kasi siya yung protector ng Magasang Rock Formation, yun ang paniniwala. Gayunman, si Berbenota kilala rin daw na mapagbigay. Tumutupad po ng kahilingan si Berbenota. May mga kwento pa nga ang mga residente na di umano nagpapahiram ito ng plato gaya ng patotoo ng isa sa pinakamatandang residente sa isla, ang 84 anyos na si Lola Rosario. Ang kwento ng lola ko, noon, hinihiling kay Berbenota mahiram ng mga plato. Ginagamit sa pista, mayroon hiniram kay Berbenota, nakita na kinabukasan.
Pero ang hinihiram na plato, iniiwan sa iba pang isla na halos kalahating oras ang biyahe mula sa isla ng Biri, ang Hinablan Rock Formation. Ang sabi ng tatay ko, ito daw yung pinagpapahingahan niya nung araw. Basag na lang na plato nakikita. Kaya kasama si Danilo, naglayag ang aming team patungong isla ng Hinablan. Nung naghukay kami dyan sa may malapit sa puno, na-aksidente lang na natagpuan yung mga plato na basag. Ito, katulad nito. Ito ang pinakadulo ng plato para silang palayok. Ganito ang nahukay namin ng mga plato noon. Pinagsama-sama namin itong mga basag. Ganito talaga ang nangyayari, parang platito. Ito. Naniniwala talaga ako na ito ang plato ni Berbinota dahil ito ang sabi ng tatay ko eh. Pero paano nga ba nagsimula ang kwento tungkol kay Berbinota? Merong iba't ibang bersyon. Si Berbinota, siya ay isang mortal na dinaay or binugkot, chinarm na pumunta doon sa isang spiritual world kasi nagustuhan siya ng isang prinsipe. Kaya eventually, naging diwata. Ayon sa mga kwento, si Berbinota ay romantically linked sa prinsipe ng Araw City, isa ring magical or spiritual world na matatagpuan sa Gamay Northern Samar. Ang Araw City ay parang katulad din ng Biringan. Sinasabi na nag-overlap o magkatabi sila. Ang nagta-travel daw si Berbinota through Golden Galleon kapag gusto niyang pumunta doon sa Araw City. Pinaniniwalaan din ng mga taga-isla, kagaya ni Lola Aida, na si Berbinota tumulong sa kanila nung nakaranas sila ng matinding taggutom noong dekada 90. Nag-ayo kami Berbinota ng pagkaon kasi nanay nagugutom kami. Sunod na lang nilang nabalitaan, may sumadsad na barko sa kanilang isla na may kargang pagkain. Ang laman ng barko na yon, bigas, asukal, harina, mga chicheria, kaldero, kawa. Naghahakot din ako ng mga noodles, gatas. Si Henry, nakakuha raw noon ng kawa at kaldero. Ito yung malaking kawa na nakuha po namin doon sa maliit na barko. Hanggang ngayon po ginagamit po namin. At sa kalagitnaan ng kaguluhan sa pagkuha ng pagkain at gamit mula sa nadiskaril na barko, di umano nagpakita si Berbinota. Makinis na makinis siya, maputi. Ang damit niyan, white. At nakuhanan pa raw ito ng litrato. Ako lang ang may kopya niyan sa buong Biri. Isa lang ang nagpicture. Yung photographer nagbigay ng negative dito. Isa ako sa nabigyan ng ng negative. Ang film negative, ipinadala pa raw noon ni Artemio sa Maynila para ipa-develop. Nung dumating yung tiyahing ko sa Maynila, pagbalik, dala na yung retrato. Yung nakita ko lang yung picture, may yung may babae. Ang litrato, ipapasilip nila sa telebisyon sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi siya edited. Ano nga ba ang di umano totoong itsura ni Berbinota na ilang dekada nang kumikiliti sa imahinasyon ng mga taga-Biri sa Samar? Maraming nagsabing si Berbinota. Siya rin ang nakita ko nung bata pa ako. Ibubunyag na sa aming pagbabalik. Ang Biri Rock Formations sa isla ng Biri sa Northern Samar, binabantayan daw ng maalamat na si Berbinota. Siya daw yung nag-guide sa mga ship. Kung gusto niyang malunod yung ship, pwede niyang gawin. Hanggang may isang barko na sumadsad sa isla na may lulang pagkain na sa paniniwala nila, kinontrol ni Berbinota ang alon upang mapunta ang barko sa isla. At sa kalagitnaan ng kaguluhan, ang sinasabing si Berbinota, nalitratuhan daw. Ako lang ang may kopya niyan sa buong Biri. Isa lang ang nagpicture, nagbigay ng negative dito. Isa ako sa nabigyan ng ng negative. Nung dumating yung tiyahing ko sa Maynila, pagbalik, dala na yung retrato. Yung nakita ko lang yung picture, may yung may babae. Sa litrato, makikita ang isang babaeng nakatalikod. Medyo matangkad dito, nakasuot ng puting damit. Parang white lady. Ang ulo niya parang nakapusod na buhok. Nakaharap siya sa nakahimpil na maliit na barko na parang nakamasid sa mga residente. Maraming nagsabing si Berbinota. Natakot ako. Siyempre, hindi naman karaniwang tao yan. Siya yung Berbinota na yun. Siya rin ang nakita ko nung bata pa ako. Ipinagtanong-tanong na rin daw nila noon kung sino ang nalitratuhang babae. Pero wala raw nakatukoy. Sigurado kami hindi residente dito yan. Kung taga rito yan, kilala namin.
Siya nga ba talaga si Berbenota? Samantala, sa aming pagsasaliksik, kumpirmado ngang may maliit na barko na sumadsad sa isla ng Biri noong dekada 90. Ngunit ang pagsadsad nito sa isla, hindi raw dahil sa malalaking alon na sinasabing kinontrol ni Berbenota. Nagdiferensya yung makina, kaya hindi na tumatakbo hanggang sa sumadsad na dyan. Sunod naman naming ipinasuri sa isang eksperto ang litrato kung saan di mano napicturan si Berbenota. Medyo mahirap din siya kasi ma-analyze due to all of the damage and grunge na texture, kumbaga. Hindi siya edited, pero nagbibigay siya ng shape ng tao. Masyado nakafocus yung photographer doon sa mga tao, pero hindi niya napansin na biglang may dumaan. Nagmukha siyang malaki dahil nasa foreground siya, which explains why malabo siya compared doon sa mga ibang tao doon sa picture. Pero hindi ko rin ma-dismiss na baka nagkaroon nga ng anomaly sa development process kaya nagkaroon ng figuras. Para sa amin, totoo yan. Kahit anong sabihin ng ibang tao, hindi kami maniniwala na hindi totoo yan. Kaya kung hindi totoo yan, hindi magpapakita. Kinakailangan pa ng pag-aaral tungkol dito sa mga basag na plato. Maaari na may mga tao, sinaunang tao na dumating dito, nanirahan sa kanilang lugar. Ang mga kwentong bayan ay parte ito ng ating kasaysayan. Ang Pilipino hanggang ngayon ay malakas pa yung oral tradition. Kaya na ipapasa rin ito sa iba't ibang henerasyon. Mahalagang maisalin ang kwentong bayan o ang mito ni Berbenota dahil kapupulutan nito ng aral. Makapangyarihan yung mga kwentong ito, lalo na ang tinatampok dito ay babae to counterbalance the patriarchal and colonial narratives. Kung sila ay nakakaranas ng kahirapan, natural na makakaisip ang malikhaing mga tao doon sa lugar na yun ng mga kwento ng isang nilalang na may kapangyarihan upang sila ay sagipin. Ang kagandahan din yan, may tinatawag kasi tayo na element of social control sa lipunan. Oh, may nagbabantay dyan. Huwag natin hayaan na may bumaboy doon sa lugar na yun. So, yung mga ganyang kwento nakakatulong upang i-preserba yung lugar na yun. Walang dapat ikatakot sa kwentong bayan na Berbenota. Bahagi rin ng charm at ganda ng Biri. Pag pumunta kayo rito sa Biri Island, maa-amaze kayo sa aming ipinagmamalaking rock formations. And then, you have the chance and opportunity to find out this folklore about Berbenota. Ang alamat ni Berbenota, bahagi ng mayamang kwento nating mga Pilipino na ipinapasa-pasa sa bawat henerasyon. Totoo man o hindi ang mga istorya, patunay ang mga ito ng yaman ng ating kultura at patuloy ding nagbibigay ng ganda at misteryo sa napakamaalamat na Biri Island. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.